Sumunod, ang sumunod na slide, ito yung konkreto ngayon na balakid sa pagtamasa ng mga karapatang pantao ay ang pagpasa ng Anti-Terror Act of 2020. Ito batay ito sa presentasyon ni Attorney Chel Jokno, yung Dean ng College of Law ng Lasal. Mga sinasabi niya, nagkabisa na ito noong July 22, 2020, bagong definisyon ng terorismo, yung hindi tinuturing na terorismo sa nakaraan tinuturing na ngayon. May mga dinagdagan ng powers ng Anti-Terror Council, no? Tinanggal ang mga dating safeguard of protection katulad ng hindi ka pwede maaresto kung walang order ng korte. Ngayon pwede batay doon sa order ng Anti-Terror Council na hindi naman binubuo ng korte, no? Paramihan sa kanila ay lahat ay appointed, no, na executive. So sila yung nag-execute, sila yung legislative, sila ang nagsasabi ito yung batas na sundin, sila ang nagpapatupad at sila rin ang naghuhusga. Tinanggal ang mga dating safeguard of protection sa punto ng sabi ko na kanina, yung walang warrant of arrest mula sa korte manggaling sa Anti-Terror Council. Pangalawa, pwede kang i-detain. Sa ngayon, 3 araw na walang kaso, no? Sa Anti-Terror Act ay pwede kang i-detain hanggang sa halos 1 buwan. No? Maraming iba't ibang mga provision nito na mahalaga siguro mas maaral pa natin sa isang webinar. Pero ito yung pangunahing balakid ngayon. Kaya nga, 37 ang pending na petisyon sa Supreme Court laban sa pagpapatupad ng Anti-Terror Act mula sa mga abogado mismo, mula sa mga kababaihan, mula sa mga sa simbahan, no? Mula sa mga environmentalists, mula sa kabataan, lahat ito ay nakasalang sa Supreme Court. Maganda siyang i-webinar para mapakinggan natin bakit ang daming nagpipetisyon laban sa Anti-Terror Act at anong panganib nito sa pagtamasa ng human rights sa Pilipinas. Sumunod. Ang sumunod ay ito naman ay galing sa kay Archbishop Socrates Villegas, dahil isa siya sa mga pinagbantaan, no, noong 2019, isa siya sa ilang pare kasama ang Caloocan Bishop si Pablo David, si Father Albert Alejo ng Jesuita, Father Flavio Villanueva at ang running priest na si Robert Reyes. They have been receiving death threats. At ang nangyari ito habang samantalang inatake sila ng presidente bilang mga taong nagpahayag, no, ng pagtutol sa mapanganib at deadly war on drugs. Kaya sabi niya ni Bishop Villegas, death is not a threat, it is our destiny. To be killed is not a defeat of our mission. Pero isang balakid yan para sa ating pagtamasa ng karapatang pataong, karapatan na magsalita, ang karapatan na magpahayag ng ating damdamin sa mga nangyayari, ay nakatenga kapag takot tayo. Kaya magandang sinasabi niya, huwag matakot. Kailangan harapin ito. Ano pa? Ang sumunod ay mga paglabag sa karapatang pantao sa ating bayan. Sa ngayon, napakarami yan. Ang iba dyan, yung extrajudicial killings, dahil nga yung karapatan sa buhay ay nawawala, ang karapatan sa due process, ang karapatan na igalang, no, ang bawat tao ay nawawala dahil sa pamamaslang. Ang endo o contractualisasyon ay paglabag sa karapatan sa dissenting trabaho. No? Ang closure ng lumad schools ay paglabag sa karapatan sa edukasyon at karapatan ng mga katutubo, no, na magkaroon ng sariling edukasyon na batay sa kanilang kultura, ang mga attack sa human rights defenders, violations of children's rights, nangyayari yan ngayon, itong lockdown, ang paghuhuli sa iba sa kanila, paglalagay sa kanila sa mga malilit na kulungan, paglagay sa kanila sa bahay pag-asa na hindi naman sila dapat naruroon,
ang pamamaslang ng mga journalist, part yan na extrajudicial killing, kasama ng mga abogado, ang karapatan sa laban sa diskriminasyon, no? At ang development aggression, karapatan natin para pangalagaan ang ating kalikasan, mapangalagaan ang mga lupang ninuno ay nasisira kapag patuloy ang pag-exploit nito ng mga minahan, ng iba't ibang mga proyektong sinasabi pang kaunlaran, pero sa totoo lang ay nakakasira, no, sa ating pamayanan at sa ating kalakasan. So mga susunod ay mga datos na, no? Itong violation of civil and political rights, nakuha ko ito online din. Ito yung datos mula July 2016 to November 2020. May 353 na tayo na extrajudicial killings. May 488 na frustrated extrajudicial killings. May mahigit 2,600 na illegal arrests without detention. May 1,001 na illegal arrest and detention. May mga forced evacuation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At itong paglabag sa paggamit ng mga eskwelahan, mga simbahan, mga medical at iba pang public places para tambayan, gamiting military facility. So sa pagkaalam ko, documented ang mga datos na ito ay may kaakibat na dokumentasyon. Ito naman, sumunod na slide ay pinakahuli, recent ito na pagpaslang sa mga human rights defenders natin. Si Randall Ichanes ay advocate ng mga magsasaka, mahabang panahon na aktivista siya laban sa martial law. Pinaslang siya sa loob ng kanyang apartment sa pamamagitan ng napakaraming saksak, mga 40 plus. Ang sakanan ay si Zara Alvarez, isang taong simbahan sa Negros. Volunteer siya, sa usapin ng community health at tumutulong sa mga magsasakang nawawalan ng lupa. Pinaslang siya habang papunta sa kanyang boarding house sa Bacolod. Sa kabuuan, may 185 human rights defenders killed, including 50 women. Ano pa? Alam naman natin, sumunod, siguro narinig na natin ang nangyari kay Reyna Nasino, isang bilanggong politikal na nanganak sa habang nakabilanggo at namatay ang kanyang baby dahil maagang inalis sa kanya, hindi nagkaroon ng pagkataon talaga na makakuha ng immunity sa kanya sa panahon pa ng COVID at paano pinahirapan para makadalo sa burol at libing ng kanyang anak. At sa kaliwa naman, itong nakaraan lang, si Amanda Ichanes, na anak ng pinaslang na si Randall Ichanes at organisador ng Kababaihang Magbubukid, ay hinuli sa Cagayan, sa panahon ng pandemya at sa panahon ng nagre-relief kaugnay ng bagyong Rolly at Ulysses. Kapapanganak niya at kasama ang 1-month-old baby niya. Sumunod ay isa pa, kilala naman natin siguro si Senator Laila De Lima. Naka 1,000 day of unjust detention siya noong November 20. Actually, parasok na siya sa ika-4 na taon niya na hanggang ngayon hindi pa naayos dahil karamihan sa mga kaso niya ay drug-related na ang mga witnesses ay mga drug lords mismo. Nakakulong siya sa Camp Crame, isang senador ng bayan. Ngayon, ang pinakamatindi siguro na threat, actual na paglabag ay ang red tagging. Ito yung pagtuturing sa mga aktivista, dahil ang pagtuturing sa pagtawag sa kanila ng mga terorista, mga komunista, hindi lamang sa social media, sa mga press conferences, hindi lamang ng mga karaniwang mamamayan, kundi mga opisyal mismo ng gobyerno. At grabe ang lawak nito, dahil mula sa mga aktivista, ng mga kabataan, tungo sa mga environmentalists, tungo sa mga taong simbahan, tungo sa mga artista. Sunod na slide, ang malamang kilala nyo,
Si Mother Mary John Manansan ng St. Scholastica's College ay isa sa pinangalanan nila. 82 years old na si Mother Mary John at matagal na panahon, ano man ang presidente, na pinatutupad ang preferential option of the poor na tinuturing ng general na Marxista at komunista. Sabi ni Sister Mary John, akala nyo ba you can kill a movement by persecuting them? You do not know history. Ang movement, pag pinersecute mo, para lang merong combustible material and you are pouring gasoline on it. Did you see the history of the church? It only grew when there were martyrs. Kaya kung akala nyo you will break dissent by persecuting, you are very much mistaken. So, kinakatawan siguro ni Sister Mary John Manansan ang mga taong simbahan na nare-red tag, no? Pinaparatangan ng kung ano-ano, pero nanatiling matibay ang paniniwala na tungkulin ng mga taong simbahan, ng mamamayan na ipaglaban ang karapatan, lalo na ng mga mahihirap at mga api. No? Sino pa ang na-red tag? Itong dalawa, kilala nyo kung sumusunod kayo sa mga artista ito ng ABS-CBN na isa na sa biktima nitong panahon ng pandemya. Sinara sila at damang-dama natin yan. Nung kawalan ng napakalaking network nitong mga nakaraang bagyo dahil hindi makakuha ng impormasyon, mga kababayan natin sa maliblib na lugar na hindi abot ng ibang mga network. So, na-red tag sila dahil si Lisa Soberano dumalo sa isang webinar ng Gabriela Youth kaugnay ng pambabastos ng kababaihan sa kalsada. Tinawag na siya ng general na malapit ka nang maging komunista, maging terorista. No? Ganon din naman sa Angel Locsin. Kilala natin sa Angel Locsin na hindi lamang bilang tarna, kundi sa aktual, mahabang panahon na nagbibigay ng aktual na tulong sa mga nasalanta ng bagyo, mga nasalanta ng lindol, mula Undoy pa yan, no? Mga nasalanta ng gera doon sa Marawi at nito ngayon sa pandemya. Ang sabi nga ng ABS-CBN, doing humanitarian activities and speaking one's mind do not make one a member of a communist group. It is our hope that people may be allowed to freely participate in meaningful and national discussion of issues without having to be red tagged. Okay, sumunod. Katulad ni Sister Mary John Manansan, may mga artista rin, no, tumatayo laban sa red tagging at nakita natin ilan mga ito, no, na nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa Gabriela. Isa sa pinaka-red tag na organisasyon ng kababaihan. Ang Gabriela mula pa yan ng 1984, nagiging advocate yan para sa kababaihan, sa mga kabataan, ano, at para sa mamamayan, kaugnay ng mga issue ng karahasan laban sa kababaihan, sa korupsyon, sa usapin ng Bataan Nuclear Power Plant, at iba-iba pang mga issue na apektadong kababaihan. So kita natin na sa harap ng red tagging, may mga artista na matapang din na tumatayo. Sumunod would be hindi lamang mga artistang nire-red tag, pati ang mga clergy. Kung kanina, mga obispo at mga paring katoliko, ito naman ay ang sa Independensya, Iglesia Filipina Independiente, o mas katawagan natin yung Aglipay Church. No? Marami silang mga parit, mga obispo na red tag kasi tumutulong ang iba sa mga katutubo, ang iba sa mga manggagawa, ang iba sa mga urban poor communities. Kaya ang sabi nga na nanawagan, ano, I stand with Bishop Ablon, isa sa mga stop vilifying our church leaders, stop vilifying our ministry to the poor. Ito yung malungkot kasi ang mga taong simbahan na ito ay sinasabuhay ang turo na makiisa, no, solidarity sa mga, lalo na sa mahirap na ang simbahan ay usapin ng faith but usapin din ng service at nabivilify sila dahil nga tumitindig sila, tumutulong sila sa mahihirap.